Mahinang preno ng motor? Tara, samahan niyo ako magpalit ng brake shoe na nangangain daw ng bakal. Anong preno ito? Tara, alamin natin. Today's ngayong araw mga tol, magpapalit tayo ng brake shoe. Kaya naman, niready ko na agad yung mga tools na gagamitin natin mga tol. Ano pa nga ba at binuksan ko na agad yung gate dahil malamang sa malamang ay sa gate din na naman tayo ng kalsada gagawa. Kahit pa paano marunong naman ako magpalit ng brake shoe mga tol. Inaayos ko na yung motor dahil sa bandang left side tayo magsisimula. Dahil nasa kaliwa rin yung tambucho talaga. Unang turo sa akin ay wag na wag kang magkakalas ng pipe, lalo na pag mainit ang makina dahil maaari kang mapasa o masugatan. Una mga first mga tol ay tatanggalin natin tong tambucho. Hindi kasi makakalabas yung gulong at mags pag di natin tinanggal to. 12mm T-range nga pala yung gagamitin natin mga tol. Luwagan lang muna natin tong dalawang tornilyo at wag nating tatanggalin taas at baba ng bracket ng tambucho. Pag inuna mo kasing tanggalin yan ay maaaring mabali yung dulo ng pipe na nakakabit doon sa makina. Nagulat ako na tatanggalin ko na yung dalawang nuts dito sa loob mga tol. Kulang pala ng isa. Buti na lang talaga. At ngayong araw tayo nagpalit. Di ko rin napansin na wala na. Dahil hindi naman nagbago yung tunog ng pipe. Or wala naman ako naririnig na singaw. Mas maganda nga pala na i-side stand natin tong motor para tanggalin tong dalawang nuts dito. Isa na lang pala. After matanggal ay sinunod ko na yung dalawang tornilyo na niluwagan ko kanina. Dahan-dahan lang. Konting uga lang at huwag persahin sa pagtanggal. Meron nga pala yung bilog sa loob. Parang seal mga tol. Sa pagitan ng makina at tambucho. Huwag kalimutan baka malaglag mga tol. Di ko alam tawag dito pero nabili ko to ng 50 pesos. Namahalan niya ako dito. Anong tawag dito mga tol? At magkano ba talaga ang bentahan nito sa market? Feeling ko kasi naloko ako dito. Hindi worth it na 50 pesos. Yung pipe ko nga pala ay repair na at napalitan na ng stainless. Sa pagkaalala ko ay 700 yung paggawa ko dyan. Nilagay ko muna yung pipe at seal sa Gedli kung saan safe at di nakakapatid sa mga dumadaan. Gamit tong 24mm socket wrench, ibala natin sa impact mga tol. Bago tanggalin ay shoutout muna sa gamit nating gulong araw-araw, Shipa Tire Philippines. Pagtapos ay sinenter stand ko na. Niluwagan ko na rin tong preno para mabilis matanggal yung gulong. Pero dumiikot kaya ginamitan natin ng 8mm na open. Hila ng konti habang inuga para matanggal yung mugs. First time ko maranasan tong ganito kadumi mga tol. Parang pulbo yung pagkaubos ng brake shoe natin. Wala pang 6 months yan, ay bakit ganyan na kaagad? Ito ni sinasabi ng karamihan na mas quality dapat ang piliin pagdating sa piyesa ng motor. Ganun din kasi kung bibili ka ng mura, tapos mapapamura ka rin talaga. Tinanggal ko na rin yung brake shoe. Makapal pa pero madulas na to, kaya nagpalitan tayo ngayon. At ito nga, di natin inaasahan mga tol na ganito na siya. Pero bago-bago lang din to. Ang bilis din talaga niya mapudpod tsaka hindi siya kumakapit mga tol. Pero ang kapal pa oh. Sabi mga 1mm bago palitan daw. At makapal pa sa 1mm to. Hindi siya kumakapit eh. Ganyan siya dati tol yung binili ko. Against tayo sa brand war mga tol. Disclaimer lang din na di sponsor tong video na ipapalit nating brand. Kayo na lang humatol, naranasan nyo rin ba to? Sinabay ko na rin linisin tong pang-adjust ng preno. Di ko alam tawag dito. Inisprehan natin tong mga tol ng panlinis pero di pa rin kaya. Kaya humigop muna ulit tayo ng gas sa tangke para gamiting panlinis. Pagdating sa supsupan at higupan, di tayo papahuli dyan. Higop malala ka sa akin hanggang sa matuyo ka. Baka fist bump yun. Charot lang. Minikos-mikos ko na ng brush mga tol pero di pa rin ako satisfied. Kaya kinuskus ko ng steel brush. Tapos nililiho ko pa yan. Kwento ko lang mga tol na pagdating sa paglilinis ay 4 years na ako nag-housekeeping sa isang ospital dyan sa Erod, Quezon City. Natutunan ko sa buhay na maglinis ng dumi ng iba. As in dumi na hindi dumi na ugali ha. Di kasi natin kayang linisin yun mga tol. Sa pag-housekeeping ko, tumatak sa akin yung simpleng basura. Ay bulsa na lang muna at wag tapon kung saan saan. At higit sa lahat, wag maging dugyot, lalo na kung hindi naman ikaw yung naglilinis. Saktuang grasa lang nilagay ko dito. Di ko alam kung tawag dyan mga tol. Sa pagbalik nito ay may tamang paraan. Lahat ng ikakabit dito ay may tanda o guide. Kaya hindi pwedeng pabara-bara lang dito mga tol. Ito na pala yung itsura after natin kuskusin ng todo. Tapos nilagyan ko na ng konting grasa para madaling ma-shoot at di kalawangin. Turo sa atin yan ng isa nating master. Ito na pala yung ipapalit nating brake shoe. Bendix ang brand. Sabi nila maganda daw to mga tol. Matagal mapudpod at nangangain ng bakal. Nagulat ako kasi may 3 slant groove sa magkabilaan. First time kasi natin gamitin to kaya hindi natin alam. Ganito lang ako magkabit nito mga tol. Inuna ko yung bandang baba, yung flat. Tapos i-shoot yung sa taas. Pag nagsakto na, ituktukin mo ng konti para maglapat. Pero habang ine-edit ko tong video, parang baliktad yung pagsalpa ko. Wait, naguluhan din tuloy ako ngayon. After nyan, kinabit na rin natin yung gulong. Salpak lang ng ganyan. Madumi nga pala yung motor natin kasi bumiyahe tayo kahapon ng joyride. Mas inuna natin ipalit yung preno bago mag car wash or motor wash. Nilagay na rin natin yung washer, tapos lock nut, tapos higpitan. Wala tayong torque wrench, kaya tansya-tansya lang muna mga tol. Kinabit ko na rin agad yung adjustan ng preno. Paano mo tinanggal? Ganun mo rin ibabalik. Check muna natin kung sakto lang yung preno. Pero parang kulang kaya hinigpitan pa natin. Ayan, sakto na. Side stand na natin si Joyride para mas madaling makabit yung tambucho. Nahirapan tayo maghanap ng extra nut na pamalit dun sa nawala. Kaya yan, ginabi na tayo. Yun lang mga tol. Bye-bye.